And sadly, meron po sa Philippines. Meron tayong 600. Sa dami ng mga, ayokong gamitin yung term eh. Sa dami ng mga sumisira sa proseso, sumisira sa integrity ng system, eh ayun, ang katumbas nun. What I wondered was, is there anything else in the pipeline to maybe tighten things up so that so that people who are applying for a study permit or another visitor visa are actually doing it for legitimate purposes? And I've heard from colleges and universities. Hi guys! Welcome po sa aming channel at today pag-uusapan po natin ang isang mainit na balita mula dito sa Canada. 50,000 international student na merong valid study permit pero hindi nagpakita, hindi nag-report sa kanilang mga school. Ano kayang nangyari at meron ba itong epekto sa economy ng bansa, sa immigration at sa iba pa? March hanggang April 2024, halos 50,000 international student na merong valid study permit ang hindi nagtuloy sa kanilang pag-aaral dito sa Canada. Katumbas ito ng 6.9% ng lahat ng international students na tinutukan ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC sa panahong ito. Ipapakita din natin guys yung complete list ng international students kasama ang countries, percentage and exact numbers ng international students na hindi nag-comply sa condition ng study permit. So, tingnan natin. Makikita natin ang overall na hindi nag-comply ay nasa 49,676, close to 50,000. So, ang number 1, India. So, meron silang non-compliant na halos 20,000. 19,582 to be exact. Sumunod, ang China, 4,279 people ang hindi nag-comply. Then, third place ang Nigeria, 3,902 ang hindi nag-comply. Ghana, Iran, and Democratic Republic of Congo. And sumunod ang Bangladesh, Vietnam. Next, Rwanda. And sadly, meron po sa Philippines. Meron tayong 688 people na non-compliant. Kasama na rin ang Algeria, Mexico, Cameroon, South Korea, Jordan, Nepal, Colombia, Pakistan, Turkey. So, overall, meron tayong 49,676 ang hindi nag-comply. So, ano ba talaga ang nangyari? At bakit nga ba mahalaga itong usapin? Hindi lang ito basta numbers. Malaki ang epekto ng mga ganitong sitwasyon sa economy ng bansa at sa local community. I believe yung iba sa atin alam na ang idea na ito na ang mga international student ay malaki yung naidadagdag or naaambag sa economy ng bansa. Halos humigit kumulang $22 billion ang kinikita ng Canada mula sa mga international students. Kaya naman guys, hindi talaga tumitigil ang Canada para sa student pathway. Hindi siya tumitigil na as in zero. Nagbabawas man tayo, pero tuloy pa rin ang student pathway. So, ayun nga, dahil sa malaki ang contribution nila sa tuition fee, rent, and daily expenses sa mga local businesses, tulad sa mga restaurants, transportations, at iba pa. At kung 50,000 international students ang hindi dumating, malaking adjustment sa budget ng mga universities, colleges. And bukod sa economy, malaking usapin din ang patungkol sa compliance or pagsunod sa mga rules. Simula pa noong 2014, sinigurado na ng gobyerno ng Canada na ang mga schools or universities, colleges ay required na mag-report kung talagang nag-enroll or hindi ang mga international student. At ang goal naman nito ay para ma-sure na hindi maabuso ang sistema or ang proseso ng pag-i-issue ng study permit. Pero sa dami nga ng hindi nag-comply, mukhang kailangan may ayusin talaga sa sistema or sa proseso. Isang part lang dito yung posibleng kulang ng communication ang mga school, immigration at mga estudyante. And isang big part din dito ang pagiging legitimate student. So marami na rin tayong nababalitaan na ginagawa lang pathway ang pagiging student para makarating dito ng Canada. Pero, ayun nga, part of this ay hindi talaga mag-aaral. Pero kung titingnan natin, no, talagang malayo siya sa proseso and risky talaga
Kasi kaya ka nga nakarating dito sa Canada bilang estudyante, yun yung protection mo or yung status mo. Ngayon, kung wala kang status, kung hindi ka mag-a-attend ng school, mare-report ka, at pag na-report ka, matatanggalan ka talaga ng status. Which is, ito na yung worst scenario na ayaw nating mangyari. Ang isang tanong din, ano kaya ang epekto nito sa mga international students? Para sa mga nagbabalak na maging international student din, posibleng magkaroon ng mas mahigpit na requirements, mas mahigpit na proseso or pagsusuri ng application. What I wondered was, is there anything else in the pipeline to maybe tighten things up so that so that people who are applying for a study permit or another visitor visa are actually doing it for legitimate purposes? And I've heard from colleges and universities that, and other institutions that welcome international students, they don't want me to do a single thing more over the next little while. I've told them quite clearly that they should not expect large major changes as we look at the impact of the already major changes that we've made over the last year with respect to the international student program. This is an area that thrives on stability, but obviously what we were seeing over the course of the last few years was not acceptable. My efforts in all this have been to make sure that each institution, particularly provincial governments, but also the institutions that are welcoming these students, exercise their obligations in making sure that the students have the proper experience, make sure they pay their tuition, make sure that they get the proper education, and perhaps migrate into the workforce, perhaps even become Canadian citizens. But it's not a guarantee. It should not be the selling point. You're here to study, and that should be the basic premise. The article that you published this morning deals with data going into the early part of 2024. We think those numbers are significantly down as a result of the measures that we've taken, particularly on ensuring the solvency of people coming here, particularly in being a little more restrictive in the criteria. Dati nung nag-a-apply kami, na-encounter ko na rin na may mga VO nga daw na visa officer na mahigpit sa application at meron naman na considerate. So ngayon, expect na natin sa dami ng mga bad news, bad publicity ng mga international student, posible talagang mas maging mahigpit na. Last year pa, nagbigay na ng mga major changes ang immigration sa pagbabago sa application ng student permit. So I believe this time, mas ma-scrutinize pa rin ang purpose ng pagiging estudyante kung talagang legitimate na magiging estudyante ang isang aplikante. So, yun lang, the sad reality ay may mga madadamay. May mga aplikante na willing sumunod sa proseso, willing na dumaan sa process na magiging student, and then makapag-apply ng PGWP. Eventually, kung maging qualified, ay mag-apply ng permanent residency. So, wala namang masama din kung mag-aim na mag-apply ng permanent residency as long as nasa proseso tayo. So, ang immigration naman, actually, naka-design na yan na kung maging eligible ka for permanent residency sa mga requirements nito at ikaw ay isang dating international student, nakarating ka sa Canada sa pamamagitan ng international student, ay hindi naman imposible na maging permanent resident ka. Dahil din po, marami na rin ang mga naging permanent resident sa pamamagitan ng student pathway. So, isa na rin po kami doon. Ang sad reality lang ngayon, sa dami ng mga, ayokong gamitin yung term sa dami ng mga sumisira sa proseso, sumisira sa integrity ng system, ayun, ang katumbas nun ay mas naghihigpit, nagdadagdag ng requirements, mas nagbibigay ng mas mahirap at mataas na requirements para sa mga international students. Sad reality, damay-damay. So kaya guys, ano ang masasabi nyo sa ating usaping ito? Isolated case lang ba ito? Or kailangan ng merong suriin? Or kailangan ng merong i-improve sa proseso ng application ng student permit? Please comment your opinion sa ating comment section.